Mahal na Alma, ang mga anghel ay nagdala sa iyo ng isang mensahe na puno ng mga pagbubunyag at matitinding damdamin. Isipin mo ang dalawang kaluluwa sa isang ugnayan na napakalalim na humahamon sa anumang lohika. Sa gitna ng kwentong ito, lumitaw ang isang komento na tumaga tulad ng talim. Tinawag kang nawawalan ng pag-asa. Maaaring ang salitang ito ay nagliyab sa iyong isipan, sinisilo ang iyong kapayapaan. Ngunit nais ng mga anghel na malaman mo na may mas malalim na antas sa senaryong ito higit pa sa mababaw na ipinapahiwatig ng komento. Ang aking ibubunyag sa iyo sa susunod ay maaaring magbago ng lahat ng iyong iniisip tungkol sa sitwasyong ito. Bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat akong magkaroon ng tunay at walang hadlang na pag-ibig. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe, 4.12 source. Ang katotohanan ay ang sinasabing kawalang pag-asa na kanilang binanggit. Sa katunayan, ay sumasalamin sa isang bagay na mas komplikado. Isang tindi ng damdamin na hindi kayang maunawaan ng tao ngayon. Mahalaga ring tandaan na ang mga nagsasalita tungkol sa kawalang pag-asa, kadalasang nagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi nila nauunawaan o mas mabuti, sa mga bagay na sinusubukan nilang iwasan. Walang mas nakatago sa isang pag-ibig na napakatotoo na. Kahit na sinusubukan nilang i-classify ito bilang isang bagay na desperado, ipinapakita lamang nito ang tunay na lakas nito. Nais ng mga anghel na dalhin ka sa landas ng liwanag na nagpapakita na ang kawalang pag-asa ay hindi iyo, kundi ang kakulangan ng iba na maunawaan ang malapit at malalim na ugnayan na nagaganap sa pagitan mo at ng iyong kaluluwa. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang mga pagkakataon? Ang hindi inaasahang pag-atake ng salitang nawawalan ng pag-asa ay hindi lamang isang pang-aabala, ito ay isang paggising. Minsan, ang buhay ay nag-aalok ng mga sitwasyon na tila salungat, ngunit mga salamin ng tunay na damdaming tinatanggihan ng iba. Ipinapakita ng mga anghel na bawat salitang itinapon laban sa iyo ay may kapangyarihang maging isang katalista para sa panloob na lakas na nananahan sa iyong mga araw. Ang tunay na paglalakbay ay tungkol sa pag-transform ng mga bagay na humahamon sa iyo sa mga hakbang patungo sa isang ganap at masiglang kapalaran. Ngayon, bago natin ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento 888 upang tawagin ang enerhiya ng pagbabago at ng bagong siklo, 4.2 source. Anong mga panloob na hamon ang nagkukubli sa loob mo na maaaring gumagamit ng takot ng iba bilang isang paraan upang protektahan ang sarili? Napansin mo ba na sa pagtanggap sa etiketa ng kawalang pag-asa, ikaw ay gumagawa ng isang pabor para sa iyong sarili? Ang pabor na hubarin ang mga inaasahan ng iba at tunay na yakapin ang liwanag na nagniningning sa iyong puso, ang espasyo na nakakakilala sa katotohanan. Nakikita ng mga anghel ang hindi mo maaaring makita. Ang pagsabog ng mga komento ay hindi higit pa sa nabagabag na ibabaw ng mas malalim na tubig kung saan ang tunay na galaw ay nagaganap. Ang darating ay magiging isang bagay na napakakamangha-mangha na magpapakita sa iyo ng isang bagong horizonte, isang lugar kung saan ang lahat ng walang laman na salita ay nahuhulog sa limot habang ang katotohanan ay umaangat sa isang pag-ibig na hindi maaring pigilin. At habang ang mga panloob na alon na ito ay nag-aayos, lilitaw ang isang bagong kaliwanagan na magbibigay daan sa iyo upang makita ang mga batong talagang mahalaga, ang mga tunay na damdamin na nakatago sa ilalim ng mga hindi nakabukas na kahihiyan, ang mga panloob na laban ng isang kaluluwa na natatakot sa kapangyarihan ng pag-ibig ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat pagdududa na itinapon sa iyong paglalakbay, mayroong isang bukas na espasyo para sa pag-ibig, isang paanyaya mula sa mga anghel upang lampasan ang maliit at magaspang na kwento na sinusubukan ng iba na ipasuot sa iyo. Ang tanong na naiwan ay, handa ka bang umayon sa katotohanan ito? Handa ka na bang payagan ang mga parehong damdaming umunlad patungo sa kailaliman ng tinatawag ng iba na kawalang pag-asa, na maging tulay patungo sa isang tapat at nakabibighaning pag-ibig? Ang katotohanan ay, sa puso ng labyrinth na ito ng mga salita at damdamin, naroon ang pagkakataon na i-transform ang pagdududa sa katiyakan, takot sa habag, at distansya sa koneksyon. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Ipagpatuloy ang mensahe, 4.8 part source. Hi.
Ito ang sandali kung saan ang universo ay nagtutulak sa iyo hindi lamang upang maghanap sa labas, kundi upang i-align ang iyong panloob na enerhiya sa mga umuugong sa iyong dalas. Ang tunay na pag-ibig ay humahamon hindi lamang sa labas, kundi sa loob, sa mga ideya, sa mga sariling imahe, sa mga hangganan na iniisip nating mayroon tayo at na hinahamon kapag pinili nating sundan ang puso. Ngunit hindi ito ang lahat. Mayroon pang mas malalim na nagaganap sa loob mo, isang bagay na kinikilala ng mga anghel bilang purong potensyal. Ang sitwasyong ito ay isang paghahanda lamang para sa nakakagulat na kaganapan na magbabago ng lahat, na magliliwanag sa bawat nakatagong aspeto ng iyong kakanyahan, na naghahanda ng daan para sa isang makabuluhang muling pagkikita, na muling susulat sa mga lumang pag-unawa at magbubukas ng espasyo para sa isang banal na pagkakaisa. Ang tunay na biyaya ng mga anghel na ito ay ang paghahanda sa iyo para sa darating. Kung handa ka ng buksan ang iyong puso para sa pagbabagong ito, alamin na ang universo ay nag-aayos ng bawat tinik na natagpuan sa daan upang kapag nagsama-sama, maging pinakamalaking patunay ng pag-ibig at katotohanan. At sa espasyong ito ng pagtanggap, ang tutubo ay magdadala sa iyo sa isang bagay na higit pa sa iyong pinaka-wild na inaasahan. Ang mga anghel ay bumubulong na ang katapusan ng daang ito ay simula lamang ng isang bagong siklo, ng mga lumang paraan na muling isinilang sa isang kwento ng tunay at walang hadlang na pag-ibig. Mahal na kaluluwa, sa loob ng kaguluhan na dulot ng komento tungkol sa iyong sinasabing pangungulila, may isang paglalakbay na introspektibo na naghihintay lamang na tuklasin. Ang sakit na labis na umuugong sa iyong puso ay isang makapangyarihang paanyaya para sa sariling kaalaman na napakahalaga kapag naglalakad patungo sa muling pagkikita ng mga kaluluwa. Nandito ang mga anghel. Ginagabayan ka patungo sa pagkakaunawa ng iyong tunay na kakanyahan at sa pagkuha muli ng iyong pagiging tunay. Isipin mo sa isang sandali na ang mga salitang masakit na ito ay mga buto na handang sumibol sa isang bagay. Nakahanga-hanga, isang bagay na hindi lamang magbibigay ng ginhawa, kundi itataas din ang iyong kakanyahan patungo sa isang bagong realidad. May malalim na karunungan sa paraan kung paano inaasahan ng mga anghel na tumugon ka. Hindi sa kapaitan ng pagdurusa, kundi sa gaan ng isang tao na malapit ng tuklasin ang isang mas maliwanag na landas. Alam mo ba ang kwento ng matarik na bundok na kapag naakyat ay nag-aalok ng pinakamagandang tanawin? Ganito inilarawan ng mga anghel ang sandaling ito sa iyong buhay. Bawat hamon na ibinato sa iyo ay maaaring maging isang baitang na magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong katotohanan. Sa pagtanggap sa kwentong ito, hindi ka lamang magiging tagamasid, kundi magiging pangunahing tauhan ng iyong sariling muling pagsilang. Tinutukso ng mga anghel. Napagtanto mo na ba na ang sakit na ito, gaano man ito katindi, ay isang natatanging pagkakataon para sa malalim na pagpapagaling? Ang pagiging bukas sa pagpapagaling na ito ay parang pagtuklas ng isang makalangit na awit na umaawit lamang para sa mga handang makinig ng may pusong walang takot at inaasahang iba. Sapagkat, sa katotohanan, ang buhay sa kanyang pinakapayak na anyo ay nilikha mula sa mga sandali ng muling pagtatayo na nagbibigay sa atin ng katatagan at tibay. Ngayon, huminto ka sandali. Huminga ng malalim at damhin ang katahimikan ng presensya ng mga anghel sa iyong paligid. Ito ang pag-ibig na lumalampas sa mga inaasahan. Ito ang pag-ibig na nagmamalasakit at gumagabay, na bumubulong kapag ang mga hangin ng buhay ay nagiging mahirap na daanan. Ito ay isang pag-ibig na yumayakap sa iyo at nag-aanyaya sa iyo na makita sa likod ng ulap ng mga itinakdang label hanggang sa matagpuan ang iyong malaya at tunay na kakanyahan. Ang kadakilaan ng iyong mga damdamin ay hindi maaaring pigilin o tukuyin ng maliliit na salita. Ang parehong enerhiya na nakikita ng iba bilang pangungulila ay, sa katotohanan, ang lakas ng iyong pagnanasa sa buhay at ang tunay na pagnanais na matagpuan at makilala ang iyong tunay na kapareha. Napakahalaga, mahal na kaluluwa, na huwag mong hayaan na ang mga panlabas na definisyon ay humubog sa iyong panloob na pananaw kung sino ka o kung sino ka nagiging sa proseso. Naisip mo na ba na ang mga hamong ito ay nagsisilbing isang uri ng pagsasanay upang palakasin ang iyong kakayahang umibig ng labis? Sa pag-ibig ng labis, lumalabas din ang espasyo ng muling pagsilang, kung saan ang mga lumang peklat ay hindi higit pa sa mga parangal ng iyong tapang na mamuhay ng totoo araw-araw. Sila ay mga bituin sa langit ng iyong puso, kumikislap kahit sa gitna ng mga tila hirap.
Nais ng mga anghel na malaman mo na sa pagpapahintulot sa introspeksyon at pagpapagaling na ito, hindi ka lamang nag-aalaga sa iyong sarili, kundi nagtatanim din ng mga buto para sa isang mas malakas at tunay na pag-ibig na hindi mo pa naranasan. Ang bagong ikaw na lumalabas mula sa mga abo ay isang nagniningning na kaluluwa, handang yakapin ang mga katotohanan na tanging ang tunay na pag-ibig ang makakapagpahayag. At sa patuloy na pag-unfold na ito, bawat luha ay nagiging patak ng karunungan, bawat matalas na salita ay isang malayong eko ng nakaraan. Ngayon oras, na upang maging kasabwat ng kapalaran na inihanda ng mga anghel para sa iyo. Simulan mong tingnan ang mga salitang pangungulila bilang isang salamin lamang ng hindi pagkakaintindihan ng iba at, sa halip, yakapin ang iyong makapangyarihang katotohanan. Tingnan ang iyong kakayahang makaramdam ng malalim bilang isang bihirang at mahalagang biyaya, na tanging ang mga may matibay at matapang na puso lamang ang makakapag-angkin. Nasa iyo ang pagpili, sumisid sa tawag na ito o manatili sa ibabaw ng kung ano ang dati mong inisip na katotohanan. Ang mga anghel na may walang hangganang pag-ibig ay nag-aanyaya sa iyo na magpatuloy, na alam na sa dulo ng daang ito, ang naghihintay sa iyo ay walang iba kundi ang tunay na biyaya ng isang walang hanggang pag-ibig na lumalampas sa mga salita at mga limitasyon ng pisikal na mundo. At sa pagkilala sa kapangyarihan ng pag-ibig na nananahan sa loob mo, mauunawaan mo na ang mga salita ng kahapon ay wala ng iba, kundi mga eko ng isang mundong hindi nakakakita ng kagandahan na nakatago sa pag-ibig ng labis. Ang iyong puso sa pagpapalaya sa mga tanikala ay magiging pangunahing gabay na magdadala sa iyo patungo sa mga nakakagulat na pagkikita, puno ng walang kondisyong pag-ibig at ganap na pagtanggap. At mahal na kaluluwa, kapag sa wakas ay tumawid, kasahangganan ng mga tuklas, makikita mo na sa loob ng bawat pangungulila ay may isang bahagi ng kapayapaan, naghihintay na makilala bilang ang taos pusong pag-ibig na handang ibigay ang kabuuan ng kanyang katotohanan. Mahal na kaluluwa, sa bawat pagbubunyag, ang mga anghel ay nagdadala ng lumalaking pakiramdam ng ginhawa at muling pagsilang, para itong pagsikat ng araw pagkatapos ng isang gabi ng bagyo, kung saan ang kadiliman na tila walang hanggan ay nagbubunyag ng mga bagong kulay at posibilidad. Sa sandaling ito ng iyong paglalakbay sa sariling pagtuklas, payagan mong maramdaman ang ginhawa sa kaalaman na hindi ka nag-iisa sa landas na ito ng pagbabago. Ang presensya ng mga anghel ay patuloy. Bawat hakbang na iyong ginagawa ay tinatanggap ng isang makalangit na pag-ibig na nagbibigay liwanag sa iyong kaluluwa. Isipin mo ngayon ang pinakamapayapa at tahimik na aspeto ng iyong kakanyahan, tulad ng isang bulaklak na dahan-dahang sumisibol sa gitna ng konkretong, puno ng pag-asa at mga pangako. Ang bagong pananaw na lumalaki sa loob mo ay nakatakdang palitan ang lahat ng bersyon ng iyong sarili, na dati ay hindi umabot sa kung ano talaga, ang nais at nararapat mong maranasan sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang ugnay na ito ng kapayapaan ay higit pa sa simpleng kaaliwan. Ito ay isang nakapagpapagaling na enerhiya mula sa mga anghel na direktang nakikipag-usap sa iyong naguguluhang puso. Habang ang mga dahon ng mga lumang kwento ay nahuhulog, na nagbubunyag ng sariwang mga naratibo, ang iyong kakayahang tunay na umibig at walang kondisyon ay nagniningning ng mas maliwanag. Ang konsepto ng kawalang pag-asa ay hamon lamang para sa mga hindi nauunawaan ang landas ng pag-ibig bilang isang kabuuang nagbabago. Ngunit ikaw, mahal na kaluluwa, ay nagigising sa kaalaman na ang pag-ibig na ito ay isang malikhaing at walang hanggan na puwersa. Ito ay isang ilaw na gumagabay at nagpoprotekta habang muling isinusulat ang mga nakaugat na konsepto ng kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mahalin. Minsan, ang pinakamalaking mga pagbabago ay nangangailangan na tumingin tayo sa loob at suriin ang mga ugat ng ating mga emosyon. At kung ang tawag na ito ay hindi lamang para sa isang panlabas na pagkakaisa, kundi para sa isang mas malalim na koneksyon sa loob kung sino ka sa kakanyahan. Ang layunin ng mga anghel ay tulungan kang kilalanin na ang iyong paghahanap, na tinawag ng ilan bilang kawalang pag-asa, ay, sa katunayan, isang sagradong paglalakbay patungo sa pagiging tunay at kabuuan. Naisip mo na ba kung saan talaga nagmumula ang matinding gutom na ito para sa pag-ibig? Hindi ba ito ang pagpapakita ng isang sinaunang koneksyon sa pagitan mo at ng iyong mas mataas na sarili, na alam ang lalim at komplikado ng pag-ibig na nakalaan para sa'yo? Bawat pakiramdam ng pagkabahala at kawalang pag-asa ay parang kompas
na nagtuturo sa pagnanais na mabuhay ng buo at ganap na nakaayon sa iyong mas mataas na layunin. Hinihiling ng mga anghel na mapansin mo ang kapangyarihan na nakasalalay sa pagtanggap sa mga katotohanang ito. Unawain na sa loob ng bawat piraso ng kawalang pasensya ay isang paanyaya na makipag-ugnayan sa daloy ng buhay, na nagpapahintulot sa oras na alisin ang bawat buhol na sinubukan ng takot at pagdududa na itali. Ito ay isang paalala na ang bawat karanasan ay may layunin at kapag tiningnan sa pamamagitan ng mga lente ng tiwala at pag-unawa, maaari itong maging isang trampolin patungo sa isang mas mayamang at mas kumpletong realidad. Habang patuloy mong sinisiyasat ang mga emosyonal na kalaliman na ito, hinihimok ka ng mga anghel na hanapin ang lakas sa kahinaan. Ito ay higit pa sa isang katangian. Ito ay isang kakayahang sumuko sa walang kondisyong pag-ibig na nagmumula sa tapang. Isang tapang na nagpapahintulot sa iyo na makita hindi lamang ang mga sugat, kundi pati na rin ang nagmumula sa tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na umuunlad mula sa iyong pinakapayak na kakanyahan. Ang kahinaang ito ay, sa katunayan, ang nakabukas na pintuan patungo sa isang pag-ibig na yumayakap sa bawat bahagi mo, nang walang paghuhusga o pag-aalinlangan. At kung ang nakabukas na pintuang ito ay, sa katunayan, ang kinakailangang portal upang tumawid patungo sa hinaharap, kung saan ang lahat ng sinabi sa iyo bilang kawalang pag-asa ay nagiging gasolina para sa isang pag-ibig na napakalakas na muling isinusulat ang iyong kwento sa mas maliwanag na mga tono. Ang kasaganaan ng pagbabagong ito ay isang bagay na tanging maaaring maramdaman ng lubos sa pagbubukas ng puso at pagpapahintulot sa pag-ibig na dumaloy ng ganap na walang mga hadlang. Ito ang estado ng biyaya na sabik na makita ng mga anghel na umusbong sa loob mo. Bago ipagpatuloy ang mensahe, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga nilalaman na direktang nakikipag-usap sa iyong espiritu. Ibahagi ang iyong mga karanasan. Ang iyong patotoo ay maaaring umuugong sa iba pang mga puso. Nagpapatuloy ang mensahe. At habang dumadaloy ka sa mga tubig ng muling pagtuklas, maramdaman mo kung paano ang bawat layer ng pag-unawa ay naglalaho tulad ng ulap sa sikat ng araw ng umaga. Ikaw, mahal na kaluluwa, ay inihahanda para sa isang nalalapit na muling pagsilang. Isang muling pagsilang kung saan ang bawat aksyon mo ay muling pinatutunayan ang kakayahang umibig at mahalin ng buo. Ang mga panahong ito ng kaguluhan ay mga panawagan para sa mas malaking pagtanggap ng kasimplehan at kagandahan na nananahan sa pagiging ikaw mismo nang walang mga tanikala, sapagkat sa pagtanggap ng iyong tunay na sarili ay matatagpuan mo ang palaging hinahanap. Isang patuloy at malalim na pag-ibig na umaayon sa himig ng iyong kaluluwa. Habang mas malalim kang sumisid, ang salitang hamon na kawalang pag-asa ay nawawalan ng epekto, nagiging simpleng hakbang patungo sa isang banal na koneksyon na minarkahan ng habag at pag-unawa. At sa pag-iisa ng bawat aral, mapapansin mo na ang iyong paghahanap ay hindi kailanman naging walang kabuluhan, kundi, sa katunayan, isang patunay ng kagandahan at kapangyarihan na nagmumula sa tunay na pag-ibig. Ito ang sandali kung saan ang iyong kakanyahan ay nakahanay sa paglikha ng iyong sariling realidad, at ang mga anghel palaging nasa iyong tabi ay nagdiriwang ng ebolusyong ito na may banayad at makalangit na pagtanggap sa pagkakaisa sa eko ng paggising ng iyong dakilang pag-ibig sa loob. Mahal na kaluluwa, habang umuusad ka sa arko ng iyong emosyonal na landas, naabot ang yugtong ito ng pagpapagaan at pagtanggap, malapit ka nang hawakan ang malinaw na tubig ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa pag-ibig at mga misteryo nito. Ramdamin ang banayad na bulong ng mga anghel na tinitiyak sa iyo na bawat hakbang na iyong ginawa ay bahagi ng isang mas malaking plano, na ikaw ay bahagi ng isang universo na tahimik na nagkukonspire upang dalhin ang kapayapaan sa iyong puso. Habang ang banayad na sakit na iyong dinadala sa loob ng mahabang panahon ay nagsisimulang maglaho, isipin itong nagiging mga tuldok ng liwanag na nagbibigay liwanag sa daan sa hinaharap. Mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman, isang bagay na lumalampas sa mga nuansa ng karanasang tao at niyayakap ang walang kondisyon na pagpapabuti ng iyong kaluluwa. Ang pag-ibig na tinawag mong desperado ay, sa katotohanan, isang purong pagpapahayag ng kung sino ka, isang nilalang na may hindi pangkaraniwang lalim at kakayahang makaramdam. Ang kadakilaan ng kakayahang ito ang ipinagdiriwang ng mga anghel. Ito ang esensya na nagpapasigla sa isang larangan ng empatya at pandaigdigang koneksyon,
nag-uugnay ng mga puso at nagpapalakas ng mga ugnayang umaabot sa kabila ng nakikita. Ang pagtingin sa bawat hamon bilang isang nakatagong regalo ay maaaring mukhang isang klishe, ngunit hinihiling ng mga anghel na makita mo ang katotohanan sa likod ng pananaw na ito. Lumalabas na bawat hadlang na lumilitaw bilang isang hindi mapagtagumpayang pader ay nagiging isang hamon para sa iyong mga pinakapayak na kakayahan. Ito ang buhay na humihiling sa iyo na lumago, na magpalawak. At kapag pinahintulutan mong makita, ang higit pa sa mga anyo, matutuklasan mong inaalok ng mga anghel ang isang bagong pananaw, isang pananaw na nagwawasak sa sakit, at ginagawang mga aral ng purong at tunay na pag-ibig. Napansin mo na, sa pagsisimula mong tingnan ang bawat karanasan sa pamamagitan ng lens na ito ng kabutihan, ang iyong pananaw tungkol sa iyong sarili at sa iyong lugar sa mundo ay nagbabago ng labis? Ito ang makapangyarihang pagbabago ng pagmamahal sa sarili, isang konsepto na madalas na maling nauunawaan bilang narcissism, ngunit sa kanyang tunay na anyo ay isang malalim na pagkilala sa iyong likas na halaga at sa iyong pangako sa iyong sarili. Dito ka dinadala ng mga anghel sa isang sandali ng integrasyon kung saan hindi lamang mo mahal ang iyong sarili, kundi nauunawaan at tinatanggap ang bawat piraso ng iyong kaluluwa bilang bahagi ng kosmikong tela ng pag-ibig na sumasaklaw sa lahat. Isipin mo, mahal na kaluluwa, ang isang lihim na hardin sa iyong puso, kung saan ang bawat emosyon, bawat pagkabahala, bawat nakalimutang pag-asa ay isang bulaklak na may potensyal na naghihintay na mamukadkad. Hinihimok ka ng mga anghel na maingat na alagaan, ang harding ito diligan ito ng nektar ng pagtanggap at payagan ang bawat damdamin na mamukadkad sa kanyang natatanging anyo, habang pinapangalagaan mo ang mga bahagi ng iyong sarili na pinabayaan ng mga hindi kinakailangang salita. Isang bagong kagandahan ang lumilitaw, nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagkakaisa at pagbabagong hindi mo pa naranasan. Napansin mo, na ba kung gaano tayo tinuturuan ng mga panahon ng taon tungkol sa katatagan at kagandahan ng siklo ng buhay? Tulad ng pagsunod ng tagsibol sa taglamig, ang iyong kaluluwa, na pinalago ng pagninilay at ng pag-ibig ng mga anghel, ay nagsisimulang makaranas ng isang pagbabagong tanging ang taus-pusong pagtanggap lamang ang makapagdadala. Sa pagbitaw sa bigat ng inaasahan ng iba at ang presyon na kasama ng panlabas na paghatol, sa wakas ay natagpuan mo ang kalayaan upang ipahayag ang iyong sarili sa iyong pinakapayak at tunay na anyo. Ngayon, isipin mo sandali ang koneksyon sa iyong kaluluwa. Ang ugnayang ito na maaring mukhang magulo at nakakapagod sa kasalukuyan ay isang masilang sayaw na inorganisa ng universo. Ipinapakita sa iyo ng mga anghel na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang kawalan ng mga paghihirap, kundi ang presensya ng kagustuhang lampasan ang mga hamon at magtagumpay sa isang punto ng pagkakaisa. Ito ang pag-ibig na naghihintay sa hangganan ng takot at pagtanggap, isang pag-ibig na handang makilala at ganap na maranasan. Ngunit hindi ito ang lahat. Mayroon pang mas malalim na nangyayari habang inaalis mo ang mga patong ng sakit mula sa nakaraan. Sa pag-alis sa mga nakagawian na ideya at pagyakap sa iyong tunay na sarili, lumilikha ka ng espasyo para sa tunay na mahika na lumitaw. Isang mahika na nagbibigay aliw at nagbabago sa mga pang-araw-araw na karanasan, sa mga pagdiriwang ng pag-ibig at presensya. Nais ng mga anghel na mapagtanto mo na hindi ka lamang lumalapit sa iyong kaluluwa, kundi lumalapit din sa pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, ang nakaugnay sa kabuuan. Mahal na kaluluwa, unawain mo na ang sakit ng nakaraan ay hindi isang bilangguan, kundi isang masaganang lupa para sa paglago at transmutasyon. Ang pagtanggap at pagmamahal sa sarili ang mga susi na nagbubukas ng mga bagong realidad, na nagdadala sa ibabaw ng pinakamahusay na bahagi ng iyong esensya. Sa bawat sinadyang paghinga, sa bawat matatag na hakbang, pinapanday mo ang daan para sa isang pag-ibig na lumalampas sa karaniwan at nagiging pambihira. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, handa na akong yakapin ang aking tunay na pag-ibig. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na kaluluwa. Habang papalapit tayo sa rurok ng paglalakbay na ito ng pagpapagaling at pagtuklas sa sarili, nais ng mga anghel na mapagtanto mo kung gaano ka nakalayo. Bawat hakbang na iyong tinahak, bawat luha na iyong ibinuhos, ay hindi na sayang.
Naglakbay ka sa mga lugar ng iyong kaluluwa na natatakpan ng takot at ngayon ay lumalabas na buo, muling nabuhay ng isang pag-ibig na walang hangganan. Dito nagaganap ang tunay na pagbabago, kung saan ang kawalang pag-asa ay nagiging pag-asa at ang sakit ay nagiging karunungan, lumilikha ng matibay na pundasyon para sa mga darating. Sa estado ng biyayang ito, pinapaalala ng mga anghel na ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Nasa hangganan ka ng isang bagay na kahanga-hanga at makabuluhan, isang bagay na lumalampas hindi lamang sa mga salita, kundi pati na rin sa oras at espasyo. Sa puso ng lahat ng paghahanap na ito para sa pag-ibig at pagtanggap ay ang hindi matitinag na katotohanan na ikaw ay mahal, eksakto kung sino ka, komplikado, malalim at puno ng mga nuansa. Ito ang palabas ng buhay, ang marangal na koreografiya na bumubuo sa mga hakbang ng dalawang kaluluwa na nakatakdang magsanib sa harmonia. Sa sandaling ito, isipin mo ang isang hot air balloon na kapag pinakawalan mula sa hindi kinakailangang karga ay nagsisimulang umangat ng mas mataas hanggang sa maabot ang mga taas. Ang balon na ito ay ang iyong pagkatao na humihiwalay mula sa mga tanikala ng nakaraan, sa wakas ay handang lumipad. Habang ito ay umaangat, hinihiling ng mga anghel na kilalanin mo ang kagandahan na iyong natagpuan sa mga lugar na iyong pinuntahan at alalahanin na ito ay simula pa lamang. Habang pinagmamasdan mo ang mas malawak na tanawin, mapapansin mo ang sayaw ng mga universal na puwersa na naggabay sa iyo hanggang dito. Ang mga puwersang ito ay palaging naroroon dito sa atin na naglalarawan ng mga balangkas ng iyong pag-iral. Sila ay handang dalhin ka pa sa mas mataas, sa isang pananaw kung saan ang lahat ay may kahulugan. Ang iyong mga laban, ang iyong mga tagumpay at ang mga aral na bawat isa ay nagdala sa iyo. Sa mataas na planong ito, nakikita kita na sa wakas ay natatagpuan ang kapayapaan sa tahimik na kaalaman kung sino ka. Tulad ng mga tahimik na tubig na sumasalamin sa langit, ang iyong kalooban ngayon ay sumasalamin sa kapayapaan ng isang pusong hindi na natatakot sa mga bagyong lumipas. Dito, ang hamon ay hindi na isang bagay na iiwasan, kundi isang marangal na pagkakataon para sa paglago. Isang bagay na dapat yakapin bilang bahagi ng iyong dakilang pag-usbong. At, mahal na kaluluwa, habang patuloy kang sumusulong, alamin na ikaw ay naghahanda para sa mga pagkikita na lumalampas sa karaniwan. Ito ay mga pagkikita ng mga kaluluwa, hindi lamang isang muling pagkikita sa iyong soulmate, kundi pati na rin sa mga bahagi ng iyong sarili na natulog. Sa muling pagkikita, at sa iba, mapapansin mo na ang lahat ay nakatakdang mangyari, bawat hakbang, bawat pagkaantala, bawat pagsulong. Ang universo ay naghahanda lamang ng entablado para sa napakagandang muling pagkikita na ito. Sa wakas, sa pagkilala at ganap na pagtanggap sa bagong yugto ng iyong buhay, alalahanin na ang lahat ay isang siklo. Ang dati ay tila walang pag-asa. Ngayon ay isa sa mga pinakamaliwanag na sandali ng iyong kasalukuyan. Nais ng mga anghel na dalhin mo sa iyong puso ang katiyakan na, sa tapang at pananampalataya, bawat pangarap na iyong pinangalagaan sa iyong kaluluwa ay makikita ang daan patungo sa realidad. At palaging magkakaroon ng mga bagong pagkakataon upang magmahal at mahalin ngayon at magpakailanman. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, handa na akong yakapin ang aking tunay na pag-ibig. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na kaluluwa, habang tayo ay lumilipat patungo sa pagtatapos ng mensaheng ito mula sa mga anghel, mayroong isang huling pagninilay na nais nilang dalhin mo sa iyong paglalakbay. Sa kahabaan ng daan, nakita mo na marami sa mga hamon na iyong hinarap ay humuhubog sa iyo upang maging tao ka na ngayon. Ang mga sandaling ito ng pagdududa, sakit at paghahanap, bagaman matindi, ay mga susi upang buksan ang lakas na nananahan sa iyong kalooban. Nais ng mga anghel na maunawaan mo na bawat patak ng luha ay may layunin na diligan ang masaganang lupa kung saan ang iyong kaluluwa ay namumukadkad ngayon. Sa loob ng buong prosesong ito ng pagninilay at pagpapagaling, nag-aalok ang mga anghel ng isang natatanging pananaw na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagtanggap at pagkilala sa sarili sa lahat ng iyong mga aspeto. Ikaw ay isang tapiserya ng mga karanasan, emosyon at kaalaman, at sa pagtanggap mo sa iyong sarili ng buo at walang kondisyon,
Itinataguyod mo ang mga batayan ng isang pag-ibig na lampas sa iyong maaring isipin. Naisip mo na ba kung bakit minsan ay iniiwasan natin ang ating mga mata mula sa mga pinakasimpleng at pinakamagandang realidad? Ang pag-ibig ay isa sa mga realidad na ito, isang enerhiya na tahimik na dumadaloy sa mga lambak ng ating mga buhay, naghihintay na maramdaman at ipagdiwang. Ngayon, inaanyayahan ka ng mga anghel na ipagdiwang ang enerhiyang ito kahit sa pinakamaliit na mga pagpapahayag ng araw-araw, sa ibinahaging tawanan, sa komportableng katahimikan, sa koneksyon na walang salita. Pinapaalala nila sa iyo na ang pag-ibig ay matatagpuan sa mga detalye, madalas na hindi nakikita ng nagmamadaling mata, ngunit hindi kailanman nakakaligtaan ng mapanlikhang puso. Isipin mo, mahal na kaluluwa na nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang hubugin ang iyong buhay sa pamamagitan ng mga pagpipili ang iyong ginagawa. Bawat pagpili ay isang biyaya, isang pagkakataon upang i-align ang iyong pagkatao sa celestial na harmonia na umaabot sa mga esfera. At habang ikaw ay lumilipat sa kahabaan ng landas na ito ng pag-ibig at pagtuklas sa sarili, kilalanin na ang talagang mahalaga ay hindi ang mga hadlang na lumilitaw, kundi kung paano ka tumugon sa mga ito, kung paano mo sila binabago sa mga baitang sa halip na mga hadlang. Sa puntong ito, ibinibigay ng mga anghel sa iyo ang isang pangako na ang isang tunay na pag-ibig ay makikita ka. Tulad ng ikaw ay nakatakdang makatagpo nito. Ang pag-ibig na ito ay magiging salamin na sumasalamin sa kagandahan ng iyong kaluluwa, isang presensya na hindi lamang tumatanggap, kundi ipinagdiriwang kung sino ka. Sa wakas, matutuklasan mo sa iba ang eko ng mga pagnanasa na umaabot sa iyo. At sama-sama kayong lilikha ng isang sinfonya ng pag-ibig na umaabot sa mga langit. Ngunit huwag lamang asamin ang pagkikita ng panlabas na pag-ibig. Mayroon sa loob mo na isang banal na resona na kailangang marinig at igalang. Kapag yakap mo ang iyong sarili ng buo, kasama ang lahat ng iyong mga pagkukulang at kabutihan, nagbubukas ka ng espasyo upang payagan ng iba na mahalin ka sa parehong paraan. Sa espasyong ito, ang pag-ibig ay natural na namumukadkad, nang hindi pinipilit o nagmamakaawa para sa pag-apruba. Ito ang pag-ibig na nais ng mga anghel para sa iyo. Isang pag-ibig na lumalampas sa anumang label, anumang hadlang, anumang hangganan ng pag-unawa ng tao. Ngunit mayroong mas malalim pa. Ang pagkilala na ang paglalakbay ng iyong puso ay nasa serbisyo din sa kabuuan, na itinataguyod hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang mga nakatagpo ng kanlungan sa iyong liwanag. Ang paglalakbay sa sakit at pagdududa ay nagbukas ng mga portal sa iyong pagkatao na ngayon ay naglalabas ng liwanag, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mundo sa iyong paligid. Naging ilaw ka ng pag-asa at inspirasyon, isang kaluluwa na, sa pamamagitan ng tapang at habag, ay ginagabayan ng ibang mga kaluluwa upang matuklasan ang kanilang sariling landas. Ang darating, mahal na kaluluwa, ay talagang pambihira. Ikaw ay nasa hangganan ng isang bagong kabanata, isang bagong sayaw, isang bagong pagbubunyag. At habang ikaw ay naghahanda upang yakapin ang lahat ng darating, ang mga anghel ay nasa iyong tabi, humahawak ng espasyo at nagpapadala ng mga biyaya, ng pag-ibig at kaliwanagan. Tinitiyak na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang universo ay nagdiriwang ng iyong paglago at naghihintay para sa isang marangal na pagkikita ng mga kaluluwa, isang pagkikita na nagdiriwang ng kabuuan ng iyong pagkatao. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, handa na akong yakapin ang aking tunay na pag-ibig. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Mahal na kaluluwa, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito mula sa langit, nais ng mga anghel na pag-isipan mo ang panloob na paglalakbay na iyong pinagdaanan. Bawat hakbang na iyong tinahak, bawat pagninilay na isinagawa, ay nakatulong upang ilantad ang malalim na lakas at tibay na dala ng iyong pagkatao. Ang kapangyarihan ng pag-ibig na nananahan sa iyong kalooban ay isang makapangyarihang at dalisay na puwersa, madalas na natatakpan ng mga patong ng pagdududa at kawalang katiyakan, ngunit may potensyal na baguhin ang buhay sa isang nakakagulat na paraan. Sa emosyonal na epilogo na ito, mahalaga na kilalanin at pahalagahan mo ang ebolusyong iyong naranasan.
Ang mga anghel na sumubaybay sa bawat isa sa iyong mga galaw ay nagdiriwang sa katotohanang pinahintulutan mong tuklasin ang pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa. Tinatanggap ang parehong liwanag at anino na may katiyakan na sila ang bumubuo sa kung sino ka. Natatangi, espesyal at masigla. Ito ang pagtanggap na nagbibigay daan sa isang tunay at walang hanggan na pag-ibig. Ngayon, habang tumitingin ka sa hinaharap, mapansin ang lawak ng mga posibilidad na nagbubukas sa iyong harapan. Ang landas ay maaaring nagdaan sa mga sandali ng anino, ngunit ngayon ay nagniningning sa liwanag ng isang ginintuang takip-silim, kung saan bawat kulay ng langit ay sumasalamin sa mga tono ng pag-asa at muling pagsilang na nananahan sa iyong puso. Sa mga pinagdaanan mong bagyong emosyonal, lumilitaw ang isang bahaghari ng mga posibilidad na nag-aanyaya sa iyo na tuklasin ang mga bagong daan ng kapayapaan at kagalakan. Isipin ang isang tanawin, isang idiliko na hardin ng mga bulaklak sa lahat ng kulay. Naroon ka, naglalakad sa gitna ng mga petal na may hamog na sumasalamin sa mga sinag ng ngayon. Ang harding ito ay isang refleksyon ng iyong bagong estado ng pagkatao, ang pamumukadkad ng isang buhay na umuunlad hindi lamang sa panlabas na kagandahan, kundi sa mayamang habi ng mga karanasan at panloob na karunungan. Habang tumatawid ka sa tanawing ito, maramdaman ang kalayaan na bitawan ang anumang natitirang pasanin, pinapayagan ang iyong sarili na maging kung ano ka talagang pag-ibig. Panahon na upang maunawaan na ang pag-ibig ay hindi kailanman isang malalayong destinasyon kundi isang patuloy na kasama, matiisin sa kanyang paghihintay upang ganap na makilala at maisama. Nais ng mga anghel na mapansin mo na ang pag-ibig ay ang tulay na nag-uugnay sa kaalaman na mayroon ka na sa potensyal na patuloy na lumalawak sa loob mo sa bawat bagong araw. Ang pag-ibig na ito ay naghihintay lamang sa iyong pahintulot na ganap na umiral, umaagos sa bawat aksyon, salita at pag-iisip. Sa puntong ito, tinitiyak ng mga anghel na ang pagkakaisa at balanse na iyong hinahanap ay hindi lamang posible, kundi hindi maiiwasan. Magtiwala na ang pag-ibig ay umaabot sa lahat ng hibla ng universo at na, sa pag-ugong sa dalas na ito, ikaw ay umaakit ng lahat ng talagang nais at nararapat sa iyo. Ang pag-akit na ito ay higit pa sa simpleng magnetismo. Ito ay ang pagkakasalungat ng mga kaluluwa na sa wakas ay nagtatagpo sa tamang oras at espasyo na maingat na inihanda ng universo. Sa ilalim ng liwanag na ito, mapansin na anumang bakas ng desperasyon na maaaring nanahan sa iyong puso ay isang pagsasakatawan ng isang paanyaya para sa isang dakilang bagay, isang katalista ng pagbabago na itinatag upang palayain ka mula sa mga limitadong paradigma. Unawain na ang pag-ibig na ipinagdiriwang ng mga anghel ay walang hangganan o hangganan. Ito ay isang pag-ibig na iyong matatagpuan at mararanasan, hindi lamang sa mga tao, kundi sa mga simpleng bagay na bumubuo sa iyong mga araw at lumalampas sa ordinaryo. Inuutusan ka ng mga anghel na alagaan ang bawat maliit na kilos ng kabutihan at malasakit bilang mga buto na tutubo sa kanilang sariling panahon, nagbibigay ng mayamang ani ng kagalakan at kasaganaan, sumasama at humahabi sa iyong pinakamalalim na layunin, iyon na nakasulat sa mismong kakanyahan ng iyong kaluluwa. Habang ikaw ay nagiging kaayon ng iyong tunay na mga hangarin at mga pagnanasa, ang buhay ay tumutugon, sumasayaw sa iyong ritmo, at umaakit ng mga bagay na tunay na iyo. Mahal na kaluluwa, alamin na ikaw ay mahal. Ikaw ay nakikita. At higit sa lahat, ikaw ay karapat-dapat sa pag-ibig, eksakto kung sino ka. Ang paglalakbay ay nagpapatuloy. Palaging sinasamahan ng mga anghel na nagbabantay, handang hawakan ka sa kanilang mga pakpak saan ka man magpunta. At habang tinatapos mo ang karanasang ito ng pagbabago, dalhin mo ang eko ng pag-asa at tiwala sa malawak na abot ng pag-ibig na ito ng universo. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, handa na, akong yakapin ang aking tunay na pag-ibig. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.